Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nag-alala sina Dalisay at Pedro sa balitang pagkatapos manumpa si Ramon bilang vice mayor ay agad na raw uuwi si Tikyang. Nang umalis si Tikyang, naalala ng matanda na tawagan si Dalisay. Pagkatapos ng flag ceremony sa Lunes ng umaga, kinausap ng vice mayor si Pedro tungkol sa pagsundo nila kay Pipita bilang kasambahay. Pagkarating pa lang ni Pipita, nagpaalam agad si Pedro. Umaasa sina Pedro at Dalisay na si Lucrecia na ang mamahala sa kumpanya at baka tumaas na rin ang kanilang sweldo. Masaya si Ramon dahil siya ang manok ng mayor. Pero halos tumaas ang kanyang balahibo sa pinadalang regalo sa kanya ng mayor. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Papel na Pera. Dito sa ating dula, Super Pipita. Ito na po ang kape ninyo, sir. Busy, Mayor? Salamat, Pipita. Ilapag mo na lang sa mesa at sana huwag mong kalimutan ang tamang tawag mo sa akin, okay? Mayor na lang ang tawag mo para hindi ka mahirapang ulit-ulitin ang vice mayor dahil doon na rin naman pupunta, di ba? Opo, Mayor. Correct. Sabi ko na nga ba si Mayor ang tumatawag. Hello, Mayor! Papalapit na ang botohan. Salamat naman po at ako ang napusuan niyong gawing mayor. Ano, Mayor? May ipapadala kayo sa akin? Pusa! Salamat, Mayor. Binaba na niya pala ang tawag. Parang inaasar ako, Akala ko si Pipita ang kausap mo, Ramon. May kausap ka pala sa cellphone mo kanina. Totoong nag-usap kami ni Pipita kaninang tumawag si Mayor.
Ano bang narinig mong sinabi ni Mayor sa akin, Pipita? Bibigyan daw kayo ng pusa, Mayor. At kayo na raw po ang manok niya sa pagka-Mayor. Narinig mo, Lucrecia? Hindi ako ang nagkwento sa iyo, si Pipita. Talagang walang makakapagpigil na ako ang susunod na mayor. Talagang tamang-tama sa apelyedo ko. Pipita, iwan mo muna kami ni Ramon. May pag-uusapan lang kami. Magpahinga ka muna. Sige po, madam. Kahit yun, kailangan pang pagbigyan, Lucrecia. May kailangan pa tayong pag-usapan. Nakaupo ka na bilang vice mayor at nalalapit na ang botohan. Kumusta naman ang pangako mo sa mga empleyado sa ating negosyo? Kausapin ko pa lang ang accountant. Pero sa ngayon, hindi ko pa talaga kayang harapin ang lahat na to. Sabi ko na nga ba puro pangako lang si Boss Ramon. Yan ang masama na naging politiko siya. Natuto na rin ako. Pero paano na ngayon? Si Madam Lucrecia na kasi ang namamahala sa kumpanya. Hindi ko lang alam kung anong tulong ang maibibigay niya sa atin bilang empleyado. Nakakainis ang ganito. Paulit-ulit na lang. Puro pangako. Pero hindi naman tinutupad. Paulit-ulit na lang. Puro pangako. Pero hindi naman tinutupad. Huwag na natin siyang suportahan sa eleksyon, Dalisay. Huwag na natin siyang iboto. Sirain natin ang pangarap niyang maging mayor. Uy, andyan na si Madam Lucrecia. Magtrabaho ka na lang. Aalis muna ako. Ikaw na ang maiiwan. Baka hindi ko kayaning makita ang direksyon ng mga mata mo. Akala mo, hindi ka nakakakita. Alas 5 na pala. Ang bilis ng oras. Pero heto't, problema ko pa rin si Ramon. Sinabi ko naman na ang mga empleyado niya ang dapat niyang unahin. Dahil ang mga empleyado niya ang magpapanalo sa kanya. Pero parang wala siyang balak tuparin ang mga plano niya. Mrs. Montemayor, uuwi na po ako. Sige, Dalisay. Mag-ingat ka, ha? Kahit kayo po, madam. Ingat din po kayo, ha? Mag-ingat daw ako. Wala namang mangyayari sa akin dito sa opisina. Tinatakot ba talaga ako? O binabantaan lang ako ni Dalisay? Mabuti na lang at hindi ako madaling kabahan. Pero bakit naman niya gagawin yun? Naalala ko na naman si Ramon. Simula nung maupong vice mayor, parang iniiwasan na niyang magpunta rito sa opisina. Parang palagi na lang akong umaasa. Sana pwede na lang hilain ang mga araw papunta sa eleksyon. Hindi na ako makapaghintay na manalo sa pagkamayor. Sandali lang. Parang may narinig akong ungol ng pusa. Dumating ka na pala, Ramon, dito. Hindi ako nagkamali, Lucrecia. May umuungol talaga ng pusa dyan. Walang hiya si Tikyang. Hindi man lang nagsabi kung isinama niyang ilabas ang mga alagang pusa niya. Iba ang mga pusang yan.
Sabi ni Mayor, regalo raw niya para sa'yo. Ano? At ang sabi pa niya, kung nakausap mo raw siya, pinadala ng driver ni Mayor ang 2 pusa. O ano bang nangyayari kay Mayor? Napakarami naman niyang pwedeng ibigay, pusa pa talaga. Akala ko nagbibiro lang siya. Hindi basta-basta ang pusang yan. May lahi ang mga yan. Grabe ang init ng panahon. Bakit parang ang daming tao dito sa harap ng munisipyo? Para bang may rally? Oo. Anong rally naman niyang sinasabi mo, Lucrecia? Marami lang talagang... Ay nako. Oh, unang araw ng pila, napakarami sila. Ano ba yan? Totoo ngang marami ang tao. Pinilit ko lang talagang sumiksik para makalapit sa inyo. Akala ko hindi ko na kayo maabutan. Lahat ba yan ay kakandidato, Mayor? Isa ka pa, Pedro. Supporters lang ng mga kandidatong yan ang mga tao. Kaya nga tinawag ko kayong mga empleyado ko. Ang galing mo talaga. Bakit mo pa ako isinama? May iba pa palang katulad mong mga negosyante. Siyempre, para ipakita nila ang suporta nila sa akin, Lucrecia. Madam, gusto niyo po bang bilhan ko kayo ng soft drinks o kaya ice cream? Payong ang kailangan ni Lucrecia, Pedro. Ano ka ba naman? Ay, oo nga pala. Naiwan sa loob ng sasakyan ng payong. Ang layo pa naman ng pinagparadahan ko. Sa likod pa ng munisipyo. Punong-puno kasi. Nasaan si Dalisay? Bakit hindi siya sumama? Sabi po, sumasakit daw ang kanyang puson. Ano ba naman yan? Sige, pumasok na kayo. Nakakapagod ang init sa labas. Baka naman mas mainit pa sa loob, Ramon. Basta pumasok na kayo. Hindi pwedeng manatili tayo dito sa labas ng munisipyo. Huwag ka nang mag-alala, Dalisay. Pumili ka na lang ng gusto mong kainin. Meron ditong bayabas at mangga. May singkamas din. Masakit pa ba ang puson mo? Baka gusto mo nang mag-asawa. Bastos ka talaga. Ah? Tagiliran ang masakit sa akin, hindi puson. Hindi ba isa lang naman ang ibig sabihin yan? Ano ngayon? Wala naman. Pero kung wala pa rin lang namang pag-asa na itaas ni Boss Ramon ang sweldo nating mga empleyado, baka mas mataas pa ang sweldo ko kung tinanggap ko yung trabaho sa munisipyo. Paano kapag natalo siya? Yun lang. Mayo pa ang eleksyon. Ilang buwan pang hihintayin. Naku, wala man lang manligaw sa akin na mayaman. Makapag-asawa na talaga ako. Ito na po yung pinukuha niyong tubig, madam. Maraming salamat, Pipita. Ay, gumanang pakiramdam ko. Kanina pa talaga ako nauuhaw. Oo nga't napakainit talaga ng panahon. Sana nagpalagay na lang kayo ng malaking electric fan. Pero baka mas lalo naman kayong mahilo kung puro hangin na lang ang aabutin ninyo mula electric fan. Ay, para akong nalulunod sa init. Sobrang init talaga ng panahon ngayon. Ewan ko ba kung bakit ako pinadalhan ni Ramon ng kung ano-ano. Parang ang dami niya yatang kaibigang handang sumuporta sa kanya. Pati mga empleyado, kinausap na rin niya. Iba naman talaga kapag asawa ng Desi Mayor. Natural lang na kayo ang unang magbigay ng suporta sa kanya. Sa butuhan pa lang, Pipita. Pero mas maganda sana kung may pagkakaisa.
Ngayon na naisumiti ko na ang kandidatura ko, kaunting panahon na lang at kampanya na. Kahit na sa Marso pa ang opisyal na umpisa ng pangangampanya. May tawag ako. Si Pedro pala. Baka sweldo na naman ang pag-uusapan namin. Hello? Hello? Mayor, pasensya na kayo. May mahalaga akong sasabihin sa inyo. Alam niyo na ba kung sino ang makakalaban ninyo? Kahit sino pa yan, hindi ako takot. Isang abogado raw. At malakas daw kumain ng kare-kare. Anong sinabi mo, Pedro? Marami daw siyang kakilalang negosyante sa Maynila na nangangakong magtatayo ng negosyo dito sa bayan natin kung siya ang mananalong mayor. Ay, gusto mo yata akong gulatin ha, Pedro? Kahit sino pa, hindi ako uurong. Nandito ka pala sa bahay nila, Madam Dalisay. May pinuntahan kami ni Pedro at medyo natagalan. Kaya ngayon lang kami nakauwi. Nakapagmerienda ka na ba, Dalisay? Opo, madam. Katatapos lang po. Pipita! Lumapit ka nga rito at may sasabihin ako sa iyo. Madam? Wala pa ba si Ramon? Wala pa naman po, madam. Ano na yan, Dalisay? Ano ka ba, Pedro? Huwag mo nga akong binubulong-bulungan. Baka makahalata si Madam. Nakakahiya. Ito ang gusto ko kay Pipita. Alam niya ang oras ng uwi ko. At kahit ikaw naghihintay sa akin. Dahil kailangan nating mag-usap. Nadatnan namin ni Pedro si Dalisay dito sa bahay kanina. Ikaw kasi, ipinasa mo sa akin ang pangangalaga sa kumpanya. Gusto mo, itaas ko ang sahod nila? Ano ang parati kong sinasabi sa iyo, Lucrecia? Ikaw ang mas madalas sumawak sa kumpanya, pero ako pa rin ang masusunod. Pero bakit parang ayaw mong pag-usapan natin ang tungkol sa mga empleyado? Parang gusto mo silang iwasan. Ano bang gusto mong palabasin? Uulitin ko lang ha. Ang mga empleyado ang unang susuporta sa kandidatura mo. Huwag mo nang ituloy. Alam ko na kung saan patungo ang sinasabi mo. Ang sinasabi mo sa kanila, matuto silang maghintay, yun lang. Pag ako ang manalong mayor, madali na lang akong magiging mapagbigay sa kanila. Kahit si Pipita, hindi na magiging problema ang pasahod ko sa kanya. Maniwala ka sa sinasabi ko. Kahit si Mrs. Montemayor na ang namamahala sa kumpanya, wala rin. Hindi niya kayang magdesisyon. Nakakainis talaga si Sir Ramon. Masisira lang ang kagandahan mo kapag nakasimangot ka. Busy mayor ang sabihin mo at magiging mayor na din. Ano naman kung magsalita ako? Hindi naman niya pinapakinggan. Yun lang kung magsusumbong ka sa kanya. Ano namang mapapala ako kung magsusumbong ako sa kanya? Huwag mo ang isipin yan. Ano naman ngayon ang iisipin ko? Siyempre. Paano pa nga ba mapipilit si Busy Mayor na itaas ang sweldo natin kung hindi natin siya dadalhin kusa sa ganong desisyon? Dapat marunong tayong mag-isip kung paano siya mapapalambot. Anong klaseng pagpapalambot naman yan?
Alam mo na rin kung paano mag-isip. Bahala ka na. Kanya-kanyang diskarte. Isipin mo kung ano ang kahinaan ni Bisi Mayor o kung anong parte ng pagkatao niya ang pwedeng maapektuhan. Pinapasakit lang ang ulo kong mag-isip kung ano-ano. Ano nga ba ang kahinaan ni Sir Ramon? Nakikita ko na kung paano siya tumingin sa mga damit ko. At ayoko nang palalain pa. Oh, teka. Naalala ko. Tatawagan ko na lang si Pipita para itanong. Pero hindi ko naman pala alam ang cellphone number niya. Imbes na hanapin ko pa sa Facebook niya, kakausapin ko na lang siya pag uwi ko sa kanila. Alam ko na bukas pa darating si Madam Lucrecia Pipita. Sinamahan lang siya ni Pedro para makipag-meeting. Sana tatawagan sana kita kahapon pero hindi ko pa alam ang cellphone number mo. Hindi ko ba naibigay sa'yo noon? Hindi. Kasi nung dumating ka dito bilang kasambay ni Bisi Mayor, nagmamadali ka kaagad na umalis. Kahapon nga lang ako nakapunta dito ulit. Alam mo bang kare-kare ang paboritong ulam ni Bisi Mayor? Ay, alam ko. Minsan nga, naluto ko na rin para sa kanya. At nagustuhan niya, Pipita? Sabi niya, masarap naman daw. Talaga namang paborito niya ang ulam na yun, ano? Ay, sandali lang. Titingnan ko kung sino ang tumatawag sa cellphone ko. Baka si Bisi Mayor na ito pinapaalala na naman yung kulungan ng mga pusa na iniwan sa kanya ni Mayor. Kung gayon, talaga palang may pusa kayo, Pipita? Nai-stress na talaga ako. Baka tanungin ako ni Bisi Mayor kung bakit ako napunta sa munisipyo ngayong oras ng trabaho. Pero nagmemeryan na lang naman kami. Talisay, anong ginagawa mo dito sa munisipyo? Bibigyan ko po sana kayo ng ulam ninyo mamayang tanghali. Nagluto ako ng paborito ninyong kare-kare. Maraming salamat talaga, Dalisay. Saglit lang. Ano itong nararamdaman kong malamig sa paa ko? Ahas ata. Hindi. Mga pusa. Ano pa kaya ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang susunod na bahagi ng ating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Papel na Pira. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lydia Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.